Magandang gabi, kaibigan. Tahimik na muli ang gabi. Sa labas, maririnig mo lang ang marahang pagaspas ng hangin sa mga puno at ang maliliit na huni ng kuliglig na tila nananaginip din. Sa ganitong mga sandali, habang ang mundo ay nakapikit at nagpapahinga, magandang balikan ang mga lumang kwento, mga alamat na isinilang bago pa man ang unang liwanag ng araw, noong ang lupa ay payapa at ang langit ay hindi pa marunong kumulog. Sa ilalim ng ating mga paa, may isang daigdig na hindi nakikita, isang kaharian ng mga apoy, bato at bulong ng mga nilalang na matagal nang nananahan sa kailaliman ng mundo. Doon, sa gitna ng apoy at kadiliman, naninirahan ang dalawang higanteng nilikha ni Bathala, sina Anggalo at Aran, mga tagapagbantay ng puso ng lupa. Sila ay magkasintahan at ang kanilang pagmamahal ay kasing init ng apoy na kanilang inaalagaan. Ngunit tulad ng lahat ng kwento ng pag-ibig, may mga unos at tampuhan na dumaraan at minsan, kahit sa kailaliman ng lupa, may lindol na sumisibol mula sa pusong hindi marunong magpatawad. Kaya huminga ka ng malalim, hayaang ang iyong diwa ay dahan-dahang lumubog sa katahimikan ng gabi. Pumikit ka at pakinggan ang alamat ng lindol, isang kwento ng pag-ibig, galit at kapatawarang nagpagalaw sa buong daigdig. Noong unang panahon, bago pa man likhain ng mga bituin ang kanilang mga kislap at bago pa man marinig ng mundo ang unang tunog ng kulog, ang buong daigdig ay tahimik, isang katahimikang tila walang wakas, walang simoy ng hangin, walang agos ng tubig, walang ihip ng alon. Ang lahat ay payapa, parang isang panaginip na walang katapusan. Ang mga bundok ay nakatindig na parang mga bantay ng katahimikan, walang galaw, walang ugong ng hangin sa kanilang mga ulap. Ang mga dagat naman ay tila salamin, banayad, malinaw at walang alon. Sa kalangitan, walang ibon, walang ulap, tanging liwanag lamang ni Bathala ang bumabalot sa lahat ng nilikha. Ngunit sa ilalim ng lupa, sa pusod ng mundo kung saan hindi abot ng liwanag, naroon ang isang daigdig na kakaiba. Mainit ang hangin at sa bawat sulok ay may nagliliyab na apoy na hindi nauubos. Doon naninirahan ang dalawang dakilang nilalang na nilikha mismo ni Bathala upang maging tagapagbantay ng puso ng mundo. Sila ay sina Anggalo at Aran, mga higanteng hindi karaniwang nilalang. Ang kanilang mga katawan ay gawa sa bato at apoy. Kapag huminga si Anggalo, ang hangin sa paligid ay umaalon, at kapag ngumiti si Aran, kumikislap ang mga kristal sa kanilang paligid na tila mga bituing buhay. Tahimik ang kanilang mundo. Sa bawat paghinga nila, dumadaloy ang lakas na nagpapanatili sa tibok ng lupa. Sa bawat paglalakad nila sa kailaliman, umuugong ang mga pader ng bato na parang musika ng kalikasan. Walang ibang tunog kundi ang pag-ikot ng enerhiya sa ilalim ng mundo, isang awit na tanging sila lamang ang nakaririnig. Araw at gabi ay walang saysay sa kailaliman. Walang bituin, walang araw, walang buwan. Tanging ang liwanag ng apoy at mga kristal ang nagbibigay buhay sa kanilang paligid. Dito, sa katahimikan ng pusod ng mundo, natutunan nilang makinig sa mga himig ng lupa, sa pintig ng mga bato at sa paghinga ng mundo mismo. Si Anggalo, ang lalaking higante, ay tahimik at mapanuri. Ang kanyang mga mata ay parang apoy na asul, malalim, ngunit mapayapa. Siya ang tagapangalaga ng mga bundok, ang nagtitiyak na ang mga ugat ng lupa ay matatag. Sa bawat hakbang niya, ang lupa ay tila humihinga. Samantalang si Aran, ang babaeng higante, ay may pusong kasing init ng nagbabagang apoy.
Ang kanyang mga kamay ay marahang humahaplos sa mga bato at mula roon ay umuusbong ang mga kristal na nagbibigay liwanag sa kailaliman. Siya ang tagapag-alaga ng apoy ng daigdig, isang banal na apoy na nagsisilbing puso ng lahat ng buhay sa ibabaw. Magkasama nilang inaalagaan ang mundong kanilang binabantayan. Sa bawat paglalakad nila sa kailaliman, nag-uusap sila tungkol sa mga nilikhang nasa ibabaw, sa mga punong unti-unting tumutubo, sa mga hayop na nagsisimulang maglakad, at sa mga unang tao na marahang nagtatayo ng kanilang mga tahanan. Madalas ay nakaupo sila sa tabi ng ilog ng nagbabagang bato, pinagmamasdan ang mga liwanag na naglalaro sa paligid. Dito, maririnig ang marahang tinig ni Aran. Napakaganda ng mundong nilikha ni Bathala, ngunit napakatahimik. Wala man lang awit o galaw. Ngumiti si Anggalo. Ang katahimikan din ay musika, sagot niya. Sa ilalim ng bawat bundok, may pintig na tila tibok ng puso. Hindi natin kailangan ng ingay upang maramdaman ang buhay. Ngunit si Aran ay tila laging naghahangad ng higit pa. Ngunit hindi ba't ang galaw ay tanda rin ng sigla? Kung ang lahat ay laging payapa, paano malalaman ng mundo na siya ay buhay? Napaisip si Anggalo. Para sa kanya, ang katahimikan ay tanda ng kapayapaan. Para kay Aran, ito'y tanda ng kawalan. Magkaiba man sila ng pananaw, nanatili pa rin silang magkasama dahil alam nilang sa kanilang pagkakaiba, doon nabubuo ang balanse ng mundo. Lumipas ang mga panahon, sa ibabaw ng lupa, unti-unting nagsimulang umihip ang hangin. Ang mga ulap ay unti-unting lumitaw sa langit, at ang mga alon ay marahang gumalaw. Sa kailaliman, napansin ni na Anggalo at Aran ang bahagyang pag-uga ng lupa. Hindi ito lindol, kundi tila unang hinga ng mundo, isang senyales na ito'y nagigising. Ngumiti si Aran at tiningnan si Anggalo. Nararamdaman mo ba? Tanong niya, parang may gumigising. Tumango si Anggalo. Oo, marahil ay oras na para maranasan ng mundo ang galaw. Hindi nila alam, sa pagbanggit ng salitang iyon, nagsimula na ang kwento ng pagyanig, isang pangyayaring magdudugtong sa kanila hindi lamang bilang tagapagbantay, kundi bilang mga nilalang na mararanasan mismo ang unang pagtibok ng galit at pagmamahal. At sa ilalim ng katahimikan ng mundo, sa pagitan ng apoy at bato, may kumikislap na unang binhi ng pagbabago, ang simula ng lahat ng kilusang magpapayanig sa daigdig balang araw. Sa kailaliman ng mundo, kung saan ang liwanag ay nagmumula sa mga kristal at ang hangin ay mainit na parang hininga ng bulkan, namamayani ang kakaibang katahimikan, isang katahimikang hindi nangangahulugang kawalan, kundi kapayapaan. Dito namumuhay sina Anggalo at Aran, mga higanteng nilalang na nilikha ni Bathala upang bantayan ang puso ng lupa. Araw-araw nilang inaalagaan ang mga batong naglalaman ng enerhiya, pinapainit ang mga ugat ng lupa, at tinitiyak na ang apoy ng daigdig, ang apoy na nagbibigay buhay sa lahat ng nilalang sa ibabaw, ay mananatiling nagliliyab. Magkasama silang naglalakbay sa mga kuweba ng apoy at kristal, pinagmamasdan ang marahang pagdaloy ng magma sa ilalim ng kanilang mga paa. Kung titingnan sila mula sa malayo, para silang dalawang aninong gumagalaw sa gitna ng liwanag ng mga nagbabagang bato. Sa bawat paglalakad, sumasabay ang mga pader ng lupa sa kanilang ritmo. Si Anggalo ang lakas, matatag, maingat, at palaging nakamasid, samantalang si Aran ang alab, marikit, matapang, at puno ng damdamin. Kapag nagtutulungan sila, ang mundo ay tila humihinga ng sabay sa kanila. Kapag magkahawak ang kanilang mga kamay, ang mga kristal sa paligid ay mas nagliliwanag, at ang mga alon ng init ay umaagos ng mas mahinahon.
Ngunit sa likod ng lahat ng ganda at pagkakaisa, unti-unti ring sumibol ang pagkakaibang magdadala ng pagsubok sa kanilang pagmamahalan. Si Anggalo ay nilalang ng disiplina. Para sa kanya, ang bawat bagay sa mundo ay may tamang lugar at tamang oras. Kapag siya ay nagtrabaho, walang dapat magulo. Ang kanyang tinig ay mabigat at kapag siya ay nagsalita, ang lupa ay tila nakikinig. Ngunit si Aran ay kabaligtaran. Siya ay nilalang ng paglikha, masigla, mapanlikha, at mahilig sa pagbabago. Para sa kanya, ang kagandahan ng mundo ay hindi sa pagiging perpekto, kundi sa paggalaw. Kapag siya ay naglalakad, ang mga apoy ay tila sumasayaw at ang mga kristal ay nagbabago ng kulay. Sa mga unang panahon ng kanilang pagsasama, ang pagkakaibang ito ay nagiging dahilan ng kanilang saya. Tuwing napapagod si Anggalo sa pag-aayos ng mga batong nagkukumpol sa kailaliman, si Aran naman ay nagpapasok ng liwanag, binibigyan ng kulay ang paligid at binabasag ang katahimikan ng isang halakhak na tila himig ng apoy. Ngunit habang tumatagal, ang mga pagkakaibang iyon ay nagsimulang maging hadlang. Isang gabi, habang abala si Anggalo sa pag-aayos ng mga ugat ng lupa na kumikilos ng labis, dumating si Aran na may dalang isang kristal na kakaiba ang ningning. "Tingnan mo," masigla niyang wika, "nakalikha ako ng bagong uri ng liwanag. Kapag ito ay tumama sa bato, nagiging asul ang apoy. Hindi ba't maganda?" Ngumiti si Anggalo, ngunit bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala. "Maganda nga, ngunit baka masira ang balanse ng apoy. Ang asul na liwanag ay mas mainit, maaaring masunog ang mga ugat ng lupa." Ngumuso si Aran, "Hindi ba't dapat matutong sumubok ang mundo? Hindi ba't ang pagbabago rin ay bahagi ng pag-ikot ng buhay?" Umiling si Anggalo, "Hindi lahat ng pagbabago ay kailangan. May mga bagay na dapat manatiling tahimik, tulad ng puso ng lupa." Natahimik si Aran, ngunit sa kanyang loob, may umusbong na bahagyang tampo. Sa bawat araw na lumilipas, ang ganitong mga maliit na hindi pagkakaunawaan ay unti-unting nagiging ugat ng tampuhan. Minsan, kapag tahimik ang kailaliman, naririnig ni Anggalo ang marahang buntong hininga ni Aran. "Bakit ka nagagalit kapag gusto kong baguhin ang mga kristal?" Tanong nito minsan. Sagot ni Anggalo, "Dahil ang pagbabago ay parang alon. Kapag masyadong malakas, baka tangayin pati ang katahimikan." Ngunit si Aran ay ngumiti lamang at marahang hinaplos ang mga nagliliyab na bato. Ang katahimikan ay hindi kailangang mawala. Minsan, kailangan lang nitong maramdaman ang apoy. Sa sandaling iyon, hindi nakasagot si Anggalo. Sa ilalim ng kanyang matigas na anyo, naramdaman niya ang katotohanan sa mga salita ni Aran. Sa paglipas ng mga taon, naging mas malalim ang kanilang pagmamahalan, ngunit gayon din ang kanilang mga tampuhan. Kapag nagtatampo si Aran, ang mga kristal ay nagiging malabo. Kapag nagagalit si Anggalo, ang lupa ay bahagyang umuuga. At sa tuwing sila'y nagkakasundo, ang buong kailaliman ay tila kumikislap sa tuwa. Hindi nila alam na sa bawat pintig ng kanilang damdamin, nakikibahagi ang buong mundo. Sa bawat pagngiti nila, umiinit ang araw. Sa bawat tampuhan nila, lumalakas ang hangin sa ibabaw. Ang kanilang pag-ibig ay naging bahagi ng pag-ikot ng mundo, marubdob, marikit, ngunit puno ng panganib. Sapagkat kahit ang pinakamapagmahal na puso, kapag sinubok ng pagkakaiba, ay maaaring yumanig sa pundasyon ng lahat. At sa kailaliman ng lupa, habang patuloy silang magkasamang nagbabantay, may bahagyang tensyong nagsisimula, isang bulkan ng damdamin na unti-unting nabubuo, na balang araw ay sisiklab at yayanig sa buong daigdig. Hindi pa nila alam, ngunit sa pagitan ng kanilang pag-ibig at tampuhan, unti-unti nang nagigising ang unang pahiwatig ng lindol.
Kung nagugustuhan mo ang ating kwento kapatid, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel. I-comment mo rin kung taga saan ka at anong kwentong alamat ang gusto mong isunod namin. Ngayon, balik tayo sa kwento. Tahimik ang kailaliman ng lupa ng araw na iyon. Ang mga apoy ay kumikislap sa dilim, marahang tumutunog na parang mga huni ng insekto sa ibabaw ng mundo. Sa gitna ng kalawakan ng mga bato at kristal, naroon sina Anggalo at Aran, magkasamang nakamasid sa apoy ng daigdig, ang sagradong apoy na siyang pinagmumulan ng init ng mundo. Ang apoy na ito ang puso ng lahat ng nilalang. Mula rito, dumadaloy ang init ng araw, ang lakas ng mga bulkan, at ang init na nagbibigay buhay sa bawat nilalang. Bawal itong mamatay, bawal din itong masobrahan sa lakas, dahil kapag ito'y nag-aalab ng labis, ang mundo ay magagalit. Ngunit kung ito na may mamamatay, ang lahat ng nilalang ay manlalamig at mawawala. Gaya ng nakagawian, magpapalit na naman sila ng bantay. Sa loob ng mahabang panahon, sila ay salitan, isang gabi si Aran, isang araw si Anggalo. Ngunit ng araw na iyon, tila may kakaibang simoy ng tensiyon sa pagitan nila. Ngayon ay ako ang magbabantay, mariing sabi ni Anggalo habang tinitingnan ang apoy na tila may malalim na iniisip. Napatingin si Aran, bahagyang napakunot ang noo. Ngunit ako na ang nakatakda ngayong gabi, hindi ba? Iyon ang kasunduan natin. Tumango si Anggalo, ngunit mariin pa rin ang tinig. Oo, ngunit napansin kong humina ang liwanag ng apoy. Kailangang ayusin ko ang daloy ng hangin sa paligid nito. Ang init ay hindi mo dapat pinakikialaman. Baka masira mo ang balanse. Saglit na natahimik si Aran. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng apoy. Ngunit sa loob niya, nagsimulang sumiklab ang damdamin. Hindi ako bata, Anggalo, malumanay, ngunit mariing sabi niya. Alam ko ang ginagawa ko. Matagal na kitang tinutulungan dito. Hindi mo kailangang itama ang bawat galaw ko. Lumalim ang tinig ni Anggalo. Hindi ko sinasabing hindi mo alam, ngunit may mga bagay na hindi mo dapat baguhin. Ang apoy ay dapat manatiling ganoon. Hindi mo kailangang gawing mas maganda. Ngumiti si Aran, ngunit may pait sa kanyang mga mata. Anggalo, hindi ba't ang kagandahan at pag-unlad ay bahagi rin ng buhay? Kapag hinayaan mong manatili ang lahat sa iisang anyo, titigil ang mundo sa paghinga. Tumindig si Anggalo at yumuko sa apoy. At kapag hinayaan mong baguhin ito ng walang gabay, baka masunog ang lahat. At doon nagsimula ang unang sagutan, hindi sigawan ng dalawang nilalang, kundi salpukan ng kanilang mga diwa. Si Aran, nasagisag ng alab at pagbabago, laban kay Anggalo, sagisag ng tibay at katahimikan. Habang tumataas ang tensyon, nagbabago rin ang kulay ng apoy. Mula sa banayad na ginto, ito'y naging mapulang pula, at ang mga kristal sa paligid ay nagsimulang umingay, parang mga kampanang pinupukpok sa loob ng isang kuweba. Anggalo, mariing sabi ni Aran, hindi mo ako kayang pigilan magpakailanman. May karapatan din akong magbantay sa apoy. Ako rin ay nilalang ni Bathala. Ngunit sa halip na sumagot, mariing pumikit si Anggalo. Sa kanyang dibdib, nag-uumapaw ang galit na pilit niyang pinipigil. At sa sandaling iyon, tinadyakan niya ang lupa. Sa isang iglap, naramdaman ng buong mundo ang pag-uga. Ang mga bundok ay tila huminga, at ang mga dagat ay nagsimulang gumalaw ng marahas. Ang mga puno sa ibabaw ay umindayog na parang sinasayaw ng hangin na hindi nila maipaliwanag. Ang mga tao, mga unang nilalang sa ibabaw ng lupa, ay nagtakbuhan palabas ng kanilang mga tahanan. Ang mga bata ay umiiyak, at ang mga matatanda ay lumuhod sa lupa. Akala nila'y nagagalit si Bathala. Bathala, patawarin mo kami, sigaw ng isa. Anong kasalanan namin?
wika ng iba, ngunit hindi nila alam, sa kailaliman ng mundo ay isang pagtatalo lamang ng pag-ibig ang pinagmulan ng pagyanig. Pagkatapos ng unang pagyanig, matagal na katahimikan ang bumalot sa kailaliman ng mundo. Ang mga kristal ay tila natakot. Ang mga apoy sa paligid ng kanilang kaharian ay kumurap-kurap, parang mga matang nagmamasid sa dalawang nilalang na minsang magkasintahan, ngayoy pinaglalayo ng galit. Si Aran ay tahimik na nakaupo sa tabi ng apoy ng daigdig. Ang kanyang mga kamay ay nangangatog habang hinahaplos ang mainit na bato. Ang Galo, sa kabilang dako, ay nakatayo, mabigat ang dibdib, ngunit ayaw pa ring lumapit. Ang kanyang mga palad ay namumula pa sa lakas ng tadyak na nagpauga sa buong mundo. Hindi ko akalaing ganito kita masasaktan, mahinang sabi ni Anggalo, halos pabulong. Ngunit si Aran ay hindi sumagot. Tila mas pinili niyang makinig sa lagitik ng apoy kaysa sa tinig ng lalaking minamahal niya. Sa bawat pagliyab ng sagradong apoy, naririnig niya ang parang mga bulong, mga paalala ng kanilang mga masasayang araw. Ngunit ngayon, ang apoy ay tila umiiyak din. Lumipas ang mga araw sa kailaliman ng lupa, ngunit hindi naglaho ang tampuhan. Ang dating pagkakaisa sa pagitan ng dalawang nilalang ay napalitan ng malamig na katahimikan at mabigat na hangin. Hanggang sa isang araw, hindi na nakapagtimpi si Anggalo. Lumapit siya kay Aran, ngunit ang mga salita ay lumabas na parang apoy. Hanggang kailan ka mananahimik? Ako na nga ang lumapit. Ako na ang nagsisisi, ngunit parang hindi mo na ako kayang tingnan. Tumindig si Aran, at ang kanyang mga mata ay kumislap sa liwanag ng apoy. Hindi ko kailangang tingnan ang isang nilalang na marahas, Anggalo. Ang galit mo ay parang bulkan. Kapag pumutok, walang natitirang buhay. Nagningas ang damdamin ni Anggalo. Kung hindi mo sana ako pinigilan, hindi sana ako nagalit. Ikaw ang nagsimula ng lahat. At doon, muling sumiklab ang di pagkakaunawaan. Hindi na ito simpleng tampuhan. Ito ay banggaan ng dalawang lakas, ng pag-ibig at ng puot, ng alab at ng bato. Tinamaan ng kamao ni Anggalo ang pader ng mga kristal. Sa isang iglap, umalingaw-ngaw ang malakas na dagundong sa kailaliman ng lupa. Ang mga bitak ay kumalat na parang kidlat, pataas, papalapit sa ibabaw ng mundo. Sa bawat hampas ng kanyang galit, ang mga bundok ay nanginig. Sa bawat tadyak ng kanyang paa, ang mga ilog ay nagbago ng agos. At sa bawat sigaw niya, ang hangin ay parang may dalang puot na tumatagos sa mga kuweba. Si Aran na may hindi nagpatalo. Sa kanyang kamay, tinawag niya ang mga batong bantay ng kailaliman, malalaking tipak na kumikislap sa apoy. Kung gusto mong sirain ang mundo, hindi ako hahayang kasama ako roon. Sigaw niya. Pinukpok ni Aran ang mga bato at ang alingawgaw nito ay lumabas hanggang ibabaw. Ang mga tao sa lupa ay muling natakot. Bathala, ang mundo ay nagagalit na naman. Sigaw nila habang ang mga bahay ay umuuga at ang mga puno ay bumabagsak. Ang mga dagat ay umalon na parang sinusubukang takasan ang ilalim ng mundo. Ang mga ibon ay nagsiliparan at ang mga hayop ay nagtakbuhan sa kagubatan. Ang mga tao, walang alam sa pinagmulan, ay nagdasal sa kalangitan. Bathala, iligtas mo kami, patawarin mo kami kung kami nagkasala. Ngunit sa ilalim, ang pinagmulan ng lahat ay dalawang pusong sugatan. Lumipas ang mga sandali at pagod na pagod si Anggalo. Ang kanyang dibdib ay mabigat, ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. Nakita niya si Aran sa malayo, nakaluhod at umiiyak sa tabi ng apoy ng daigdig. Ang ilaw ng apoy ay naglalambing sa kanya, tila pilit binabalik ang katahimikan. Ngunit si Anggalo ay hindi mapakali. Bakit ganito? Wika niya sa sarili. Ang pag-ibig na minsang nagbigay sa amin ng lakas,
Ngayon ay siyang unti-unting sumisira sa mundo. Lumapit siya kay Aran, marahan, tila takot na baka muling masaktan ito. Aran, aniya, patawad. Hindi ko gustong masaktan ka, ni ang mundo. Hindi ko alam kung paano ko pipigilan ang galit ko kapag nararamdaman kong lumalayo ka. Tahimik si Aran. Tinitigan lamang niya si Anggalo. At sa huli ay nagsalita, mahina, ngunit matalim. Anggalo, ang galit mo ay hindi lang sa akin. Ito'y laban din sa sarili mo. Kapag hindi mo natutunang palayain iyon, muling yayanig ang mundo sa tuwing ikaw ay masasaktan. At mula noon, natutunan ng mga nilalang sa ibabaw ng lupa ang salitang lindol. Hindi nila alam ang buong katotohanan, ngunit alam nila ang pakiramdam, ang biglang pag-uga ng lupa na parang may nilalang na umiiyak sa ilalim, ang mga alon ng dagat na umaabot sa pampang, at ang mga puno na umiindayog na tila giniginaw sa takot. Sabi ng mga matatanda, kapag yumanig ang lupa, iyon daw ay galit ni Anggalo, ang higanteng hindi marunong magpatawad, ngunit labis magmahal. At kapag matagal na tahimik ang mundo, iyon naman daw ay luha ni Aran, ang pusong mapagpakumbaba ngunit pagod ng masaktan. Kaya sa bawat pagyanig ng lupa, laging may paalala si Bathala sa mga tao. Ang galit, kapag hindi pinatawad, ay lumilikha ng lindol sa puso at sa daigdig. Mula noon, bawat lindol na yayanig sa mundo ay paalala ng pag-ibig na hindi natapos ng dalawang nilalang na hanggang ngayon sa kailaliman ng lupa ay nagbabantay pa rin, magkalayo man, ngunit pareho pa ring nagmamahal. Sa ibabaw ng mundo, dumating ang mga araw ng labis na pangamba. Ang lupa ay patuloy na umuuga, ang mga bundok ay parang humihinga, at ang mga ilog ay umaapaw na tila gustong tumakas mula sa puot ng kailaliman. Ang hangin ay mabigat at ang langit ay laging madilim kahit tanghali. Ang mga tao, mga unang nilalang ni Bathala sa ibabaw ng lupa, ay nababalot ng takot. Hindi nila maipaliwanag kung bakit biglang nagiging marahas ang kanilang daigdig. Ang mga punong dati ay nakatindig ng tuwid, ngayon ay nakayuko. Ang mga hayop ay nagtatakbuhan at ang mga ibon ay bihirang makita sa himpapawid. Sa bawat pagyanig ng lupa, maririnig ang mga sigaw, "Tulong, Bathala, kaawaan mo kami. Ano po ang aming kasalanan? Patawarin mo kami, o dakilang lumikha." Sa mga bundok, ang matatandang babaylan ay nagtitipon. Dala nila ang mga anito at mga bato ng dasal, at isa-isa silang lumuhod sa lupa, nakataas ang mga kamay sa langit. Isa sa kanila, sila Kambini, ang pinakamatandang, tagapangalaga ng mga dasal ng kanilang bayan, ay nagsalita habang nanginginig ang tinig, "Bathala, Panginoon ng liwanag at dilim, ikaw ang humihinga sa hangin, ikaw ang dumadaloy sa tubig, ikaw ang init sa araw at lamig sa gabi. Pakinggan mo ang aming pagdaing. May mga nilalang sa ilalim ng lupa na tila nasasaktan, at sa kanilang galit, kami nadadamay." Ang mga tao ay sabay-sabay na lumuhod, ang mga bata ay umiiyak, ang mga ina ay yakap-yakap ang kanilang mga anak, at ang mga ama ay hindi malaman kung saan tatakbo. Sa gitna ng kaguluhan, tanging ang kanilang panalangin ang naging kanlungan. Sa bawat pagyanig, kumakalansing ang mga palayok at bato, ngunit hindi sila tumigil sa pagdarasal. "Bathala," sigaw ng isa, "kung may nag-aaway sa ilalim, sana po ay tulungan mong magkaunawaan sila. Kung ito po'y galit ng mundo," sabi ng iba, "nawa'y mapayapa mo ito gaya ng hangin sa umaga." Sa kalangitan, narinig ni Bathala ang mga daing. Mula sa kanyang luklukan sa alapaap, natanaw niya ang mga taong nagdarasal at ang mga bundok na dumadaing sa sakit. Narinig niya rin ang mga hibik ng hangin
at ang iyak ng mga ilog. Lahat ng iyon ay umabot sa kanyang puso, isang himig ng takot at pananalig. Ngunit higit sa lahat, naramdaman niya ang ugat ng kaguluhan, ang pusong nasugatan ni Anggalo at ang kaluluwang nalulumbay ni Aran. Kaya't bumaba si Bathala sa anyo ng isang malamlam na liwanag. Hindi siya nakita ng mga tao, ngunit naramdaman nila ang kanyang presensiya. Ang hangin ay biglang lumambot, ang mga hayop ay tumigil sa pagtakbo, at ang mga alon ng dagat ay dahan-dahang kumalma. Mula sa kanyang tinig na parang dumadaloy na tubig, nagsalita siya, "Mga anak ko sa ibabaw ng lupa, huwag kayong matakot. Hindi ko kayo nilikha upang mabuhay sa takot, kundi upang matutong magmahal at magtiwala. Ang galit na inyong naririnig sa ilalim ay hindi laban sa inyo, kundi laban sa sarili nilang puso." At habang sinasabi iyon, dahan-dahang tumigil ang pagyanig. Ang lupa ay tila huminga ng malalim, parang isang nilalang na matagal ng pagod. Ngunit hindi doon nagtapos ang panalangin ng mga tao. Matapos kumalma ang lupa, ipinagpatuloy nila ang kanilang dasal, hindi na sa takot, kundi sa pag-asa. Sa mga baryo, nag-alay sila ng mga prutas, bulaklak at palay sa tabi ng mga ilog at bundok. Sabi nila, para sa mga nilalang sa ilalim, naway matahimik na kayo. Ang mga babaylan naman ay gumawa ng awitin. Mabagal, marahan, at tila inuugoy ang hangin. Sa ilalim ng lupa, may pusong nag-aalab, naghahanap ng katahimikan, ng pag-ibig na tunay. O Bathala, yakapin mo sila upang muling manahimik ang daigdig. Ang awiting iyon ay umalingaw-ngaw sa mga kagubatan, tinangay ng hangin at bumaba sa kailaliman ng lupa. At doon, sa pinakailalim ng mundo, narinig iyon ni Anggalo at Aran. Si Aran ay napapikit, naramdaman niya ang kalmadong dumaloy sa paligid ng apoy ng daigdig. Si Anggalo naman ay tumigil sa paglalakad, itinaas ang ulo at marahang nakinig. "Aran," mahinang wika niya, "naririnig mo ba iyon?" Tumango si Aran. "Oo," mga tinig ng mga tao. Nagsusumamo silang tayo'y magkaayos. Tahimik silang pareho. Matagal nang hindi sila nagkatinginan, ngunit sa sandaling iyon, tila unti-unting lumalambot ang mga pader sa pagitan ng kanilang mga puso. Sa ibabaw ng lupa, muling sumikat ang araw. Ang mga ibon ay bumalik sa kanilang mga pugad, at ang mga tao ay nagsimula muling magtanim. Ngunit mula noon, hindi na nila kinalimutan ang araw na iyon, ang araw ng panalangin ng mga tao, kung kailan unang nakipag-usap ang sangkatauhan kay Bathala. At tuwing may bahagyang pag-uga sa lupa, hindi na sila agad natatakot. Sa halip, sabay-sabay silang titingala at sasabihing, hindi ito galit, kundi pag-alaala. May mga nilalang sa ilalim na nakikinig sa ating mga panalangin. Mula noon, itinuro ng mga matatanda sa mga kabataan na ang bawat lindol ay paalala ng dalawang bagay, ang galit, na dapat kontrolin, at ang pananampalatayang kailangang panatilihin. At si Bathala, mula sa kalangitan, ay ngumiti. Alam niyang unti-unti nang natututo ang kanyang mga nilalang, na sa pagitan ng langit at lupa at sa kailaliman ng mundo, ang panalangin ng tao ay may kapangyarihang patahimikin ang galit ng mga puso. Sa katahimikan ng kailaliman, bago pa man sumikat ang araw sa ibabaw ng mundo, isang liwanag ang bumaba mula sa itaas, marahan, ngunit nakakasilaw. Ang mga bato at kristal ay kumislap na parang mga bituin sa ilalim ng lupa, at ang apoy ng daigdig ay bahagyang kumalma, tila yumuko sa presensiya ng liwanag na iyon. Sa wakas, si Bathala ay dumating. Hindi siya naglakad, ngunit bawat sandali ng kanyang paglapit ay nagbigay ng alon ng kapayapaan sa hangin. Ang mga apoy ay umindayog na parang yumuyuko, at ang mga bitak sa lupa ay dahan-dahang nagsara.
Sa kanyang mukha ay walang galit, tanging lungkot at pag-unawa. Nakita niya sina Anggalo at Aran, magkalayo sa magkabilang dulo ng apoy. Si Anggalo ay nakayuko, ang kanyang katawan ay parang bato, mabigat, malamig, at pagod. Si Aran naman ay nakatalikod, pinipigilang bumagsak ang luha habang marahang hinihipo ang apoy na minsang naging simbolo ng kanilang pagmamahalan. Mga anak, wika ni Bathala, ang tinig ay parang tunog ng hangin at dagat na nagsasanib. Ano itong inyong ginawa sa mundo? Ang lupa ay sugatan, ang hangin ay nabibigatan, at ang mga nilalang sa ibabaw ay umiiyak sa takot. Walang sumagot. Tahimik si Anggalo at si Aran ay nakapikit, pilit iniiwasan ang titig ng kanilang may likha. Hindi ko kayo nilikha upang magpahirap sa isa't isa, sabi ni Bathala. Binigyan ko kayo ng puso, hindi upang magpaligsahan, kundi upang magmahal. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging sanhi ng pagkawasak. Lumapit siya sa kanila, at sa bawat hakbang, nararamdaman ng lupa ang kanyang lakas. Ang apoy ng daigdig ay nagliwanag ng mas maliwanag, tila nakikinig din sa kanya. Kung tunay ang inyong pagmamahalan, wika ni Bathala, dapat ninyong matutunang magpatawad. Sa mga salitang iyon, tila huminto ang oras. Anggalo ay napatingin kay Aran. Matagal na niyang gustong lapitan, ngunit ang bigat ng kanyang pride ay parang tanikala sa kanyang dibdib. Si Aran naman ay tumingin kay Bathala, nag-aalangan kung dapat pa bang bumalik sa dati. Patawad. Mahina at basag na tinig ni Anggalo. Ngunit paano ako magpapatawad kung siya ang nagtulak sa akin sa galit? Napatingin si Aran, ang mga matay nagningning sa apoy ng damdamin. At paano ako magpapatawad kung ang galit niya ang sumira sa mundo? Sa sandaling iyon, muling umingay ang kailaliman. Ang lupa ay gumalaw, ang mga bato ay nagbitak, at ang mga alon ng apoy ay umalab. Muling nagsimula ang pagtatalo. Hindi mo ako kailanman nakinig, Aran, sigaw ni Anggalo, dahil lagi mong gustong ikaw ang tama. Tugon ni Aran, ang tinig ay kasabay ng pag-alab ng apoy, dahil ako ang marunong mag-ingat. At ako naman ang marunong magmahal. Ang mga salitang iyon ay tila mga kidlat na tumama sa puso ng mundo. Sa bawat sigaw, ang lupa sa ibabaw ay muling umuuga. Sa bawat pag-iyak ni Aran, umuusbong ang mga bagong bukal ng tubig, mga luha na nagiging ilog. At sa bawat tadyak ni Anggalo, tumataas ang mga bundok, tila mga galit na kamao ng kalikasan. Ang mga tao sa ibabaw ay muling napasigaw sa takot. Bathala, ang daigdig ay muling nagagalit, ngunit hindi nila alam, ito'y hindi galit ng Diyos, kundi sigalot ng dalawang pusong hindi pa rin marunong magpakumbaba. Habang naglalaban ang dalawang higante, itinaas ni Bathala ang kanyang kamay. Biglang tumigil ang lahat. Ang apoy ay huminto sa pag-alab, ang mga bato ay natigil sa paggalaw, at maging ang hangin ay huminto sa pag-ikot. Tahimik. Walang maririnig kundi ang mabigat na paghinga ni Anggalo at Aran. Sa tinig na puno ng kapangyarihan, muling nagsalita si Bathala, kung ang inyong pag-ibig ay magbubunga lamang ng puot, kung ang inyong pagkakaiba ay laging magiging simula ng pagkawasak, kung gayon, kailangan ninyong pagbayaran ang inyong ginawa. Natigilan ang dalawa. Bathala, wika ni Aran, nanginginig. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Hindi ko nais kayong parusahan, wika ni Bathala, ngunit kailangang matuto kayo. Mula ngayon, hindi na kayo maaaring magsama. Anggalo, ikaw ang magiging tagapagdala ng lakas ng lupa. Sa bawat galit mo, ang mundo ay mararamdaman ang pagyanig. Paalala sa iyong dapat mong kontrolin ang puot. Aran, ikaw naman ang tagapangalaga ng apoy at luha. Sa tuwing ikaw ay iiyak o malulungkot, tutubo ang mga bulkan, at mula sa iyong mga luha
ay dadaloy ang lava na magbibigay buhay sa lupa. Ngunit tandaan ninyo, sa bawat lindol at pagputok ng bulkan, aalalahanin ng mga tao ang aral ng inyong pag-ibig na ang tunay na pagmamahal ay dapat laging may kapatawaran. At sa huling salitang iyon, bumalot ang liwanag. Si Bathala ay naglaho sa anyong alon ng liwanag at naiwan ang dalawang nilalang magkalayo, ngunit parehong umiiyak. Sa unang pagkakataon, walang galit sa kanilang mga luha, tanging pangungulila, at mula sa araw na iyon, nagsimulang huminga ng bago ang mundo. Kapag nagagalit si Anggalo, yayanig ang lupa, iyon ang lindol. Kapag nalulungkot si Aran, magbubukas ang mga bulkan at luluha ng apoy. Ngunit sa pagitan ng mga sandaling iyon, kapag ang lupa ay tahimik at ang langit ay maaliwalas, sinasabi ng mga matatanda, nagkita na naman sina Anggalo at Aran, at kahit sandali lang, muling nagyakap sa kapayapaan. Sa paglipas ng mga araw sa kailaliman ng lupa, hindi na malaman ni Aran kung ilang ulit nang nayanig ang mundo dahil sa kanilang pagtatalo. Ang dating masiglang ningning ng apoy ng daigdig ay tila nagdilim, at ang kanilang tahanan sa ilalim ng bato ay unti-unting nagkaroon ng mga bitak. Ang init na dati nagbibigay buhay ay ngayoy parang apoy ng galit na ayaw magpahupa. Tahimik si Aran. Habang nakaupo sa tabi ng dumadaloy na likidong apoy, pinagmamasdan niya ang pag-indayog ng liwanag sa mga kristal na nakabaon sa mga pader. Noon niya napagtanto kung gaano sila kalayo sa isa't isa. Siya at si Anggalo, na dati sabay na nagtatawanan, nag-aalaga ng mga bulkan at batong buhay sa kailaliman. Ang kanilang mga tawa noon ay musika ng lupa. Ngayon, ang bawat paghinga nila ay tila hampas ng kulog. Nang hindi na kinaya ni Aran ang bigat sa dibdib, siya'y lumapit sa gilid ng malalim na siwang sa lupa, ang pusod ng mundo, kung saan ang init ng apoy ay sumasalubong sa lamig ng tubig. Dito siya lumuhod at pumikit. Bathala, mahina niyang bulong, "Ako po'y pagod na, hindi ko na kayang makipagtalo, ngunit hindi ko rin kayang mawala si Anggalo. Bakit po ba ganito? Bakit ang pag-ibig ay nagiging sanhi ng pagkawasak?" Habang bumubulong siya ng dasal, naramdaman niyang mainit ang kanyang mga pisngi. Dumaloy ang kanyang mga luha, hindi tubig, kundi mga patak ng liwanag na tila nagliliyab bago mahulog sa lupa. Nang dumampi ang mga iyon sa mga bitak, unti-unting lumitaw ang mga bulwakang kumikislap. Ang mga luha ni Aran ay naging bukal ng tubig na patuloy na umagos pa itaas, tumagos sa lupa at lumitaw sa ibabaw ng mundo bilang mga ilog at batis. Sa itaas, nagulat ang mga tao. Sa gitna ng lupang gumuho at bundok na nagbitak, bigla nilang nakita ang mga malinaw na agos ng tubig na tila biyaya mula sa langit. Ang mga luha ng Bathala. Sigaw ng ilan, ngunit si Bathala ay tahimik lang. Pinagmamasdan ang nangyayari mula sa kalangitan sapagkat alam niyang nagbubunga ng kabutihan ang paghinahon ni Aran. Samantala, si Anggalo ay nasa kabilang dako ng kailaliman. Nagpapakawala pa rin ng bigat ng kanyang galit sa pamamagitan ng paghahampas ng mga batong apoy. Ngunit sa tuwing tumatama ang kanyang kamao sa bato, naririnig niya ang kakaibang tunog, hindi ingay ng pagkawasak, kundi tila paghikbi. Napahinto siya. "Ano iyon?" tanong niya sa sarili. Dahan-dahan niyang nilapitan ang direksyon ng tunog at doon niya nakita si Aran, nakaluhod, umiiyak, at dumadaloy ang mga luha sa mga bitak ng lupa. Nang makita iyon ni Anggalo, tila biglang nawala ang bigat ng kanyang dibdib. Lumapit siya at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi siya nagsalita. Pinanood lang niya si Aran na patuloy na umiiyak. Ang bawat patak ng luha ay parang tumatama sa kanyang puso. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi sapagkat siya,
sa kanyang kayabangan, ang unang nagtadyak, ang unang sumigaw, at ang unang lumayo. Aran, mahina niyang tawag. Hindi siya agad nilingon ng babae, ngunit nang marinig ang pamilyar na tinig, tumigil ito sa pag-iyak. Dahan-dahan siyang tumayo, humarap kay Anggalo, at sa pagitan nila'y ang maliliit na sapa ng kanyang luha na patuloy na umaagos. "Patawad," sabi ni Anggalo, sabay yuko. "Hindi ko alam na ganito kita masasaktan. Akala ko'y lakas lamang ang kailangan upang mapanatili ang apoy sa ilalim ng lupa. Hindi ko naisip na sa bawat hampas ko, unti-unti kitang nawawala." Lumapit si Aran, at sa unang pagkakataon mula nang magkasamaan sila ng loob, ngumiti siya ng may lungkot. "Anggalo, hindi kita kailanman sinisi. Pareho tayong nagkasala, pareho tayong naging alipin ng ating galit. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Sa sandaling iyon, sumiklab ang liwanag sa paligid nila, hindi mula sa galit, kundi mula sa apoy ng daigdig na muling nagliwanag sa gitna ng kailaliman. Nakita ni Bathala mula sa itaas ang kanilang pagyakap, at isang banayad na pag-uga lamang ang naramdaman sa lupa, hindi na lindol, kundi tila huling buntong hininga ng galit na tuluyan ng napatahimik. Tumigil ang mga bitak, tumahan ang mga alon, at sa unang pagkakataon, katahimikan ang bumalot sa buong daigdig. Mula sa kailaliman, ang init ay muling naging banayad. Anggalo at Aran ay muling naging tagapagbantay, hindi ng puot kundi ng kapayapaan. At mula noon, sabi ng mga matatanda, tuwing may nararamdamang pagyanig sa lupa, hindi na iyon tanda ng galit, kundi paalala na kahit ang mga pusong dating nagbanggaan ay marunong ring maghilom kung marunong silang umiyak, magpatawad at magmahal muli. Lumipas ang mahabang panahon mula nang muling nagkaisa sina Anggalo at Aran. Sa kailaliman ng lupa, muling bumalik ang liwanag ng apoy ng daigdig, at ang mga batong dati nagbibitak-bitak ay muling naghilom. Ang mga kristal ay nagningning sa bawat sulok ng kanilang tahanan, at ang init ng apoy ay hindi na masyadong masakit, banayad na lamang. Parang init ng yakap ng dalawang pusong natutong magpatawad. Tahimik ang lupa. Ang mga tao sa ibabaw ay muling nagtanim, muling nagpatayo ng kanilang mga tahanan, at muling nakarinig ng awit ng mga ibon sa umaga. Akala ng lahat, tuluyan nang nawala ang galit sa kailaliman, at ang mundo ay mananatiling payapa magpakailanman. Ngunit tulad ng lahat ng nilalang, kahit ang mga Diyos at higante ay may mga sandaling nagkakaroon ng tampuhan, sapagkat ang pag-ibig ay hindi perpekto, ngunit iyon mismo ang dahilan kung bakit ito ay totoo. Isang araw, habang inaayos ni Aran ang mga daluyan ng apoy sa ilalim ng lupa, biglang nagbitak ang isang bahagi ng bato. "Anggalo," tawag niya, "ikaw ba ang may gawa nito?" Ngunit si Anggalo, abala sa pag-ukit ng mga bagong bundok sa ilalim ng daigdig, ay hindi agad sumagot. "Hindi ako," sagot niya pagkaraan ng ilang sandali. Medyo malamig ang tinig. "Hindi mo kasi nilakasan ang pagkakatapal mo sa timog na pader," sagot naman ni Aran, may bahid ng inis. Napailing si Anggalo, "Hindi ako ang may sala. Kung mas maingat ka lang sana." At bago pa niya matapos ang salita, bumigat na muli ang hangin sa kailaliman. Isang mahinang pagyanig ang naramdaman ng mga nilalang sa ibabaw ng lupa. Sa isang baryo, natumba ang isang paso. Sa dagat, bahagyang kumaluskos ang mga alon. At sa kabundukan, narinig ng mga pastol ang mababang ugong mula sa ilalim. Nagtatampuhan na naman sila, wika ng pinakamatandang babae sa nayon habang nakatingin sa lupa. Hindi siya takot. Sa halip, mahinahon siyang ngumiti at hinawakan ang kamay ng kanyang apo. "Huwag kang mangamba, anak. Hindi sila nagagalit, nagtatampuhan lang." Sa kailaliman, narinig ni Aran ang sariling buntong hininga. Alam niyang tama si Bathala noon,
na ang pag-ibig ay hindi kailanman dapat maging sanhi ng pagkawasak. Kaya bago pa lumaki muli ang kanilang hindi pagkakaunawaan, nilapitan niya si Anggalo. "Patawad," mahina niyang sabi. "Hindi ko dapat sinisi ka agad." Napangiti si Anggalo at sa sandaling iyon, tumigil ang pag-uga ng lupa. Ang katahimikan ay bumalik, parang huminga ang buong mundo ng malalim at sabay-sabay. Sa mga sumunod na taon, napansin ng mga tao ang kakaibang ritmo ng mundo, minsan ay marahang yayanig, minsan ay tahimik lang. Ngunit hindi na ito tulad ng dati na puno ng takot. Sa bawat pagyanig, nararamdaman nila ang tibok ng puso ng daigdig, parang sinasabi ng lupa, "Narito pa rin kami at patuloy kaming nagmamahalan." Dahil dito, naging bahagi ng kanilang paniniwala ang alamat ng lindol. Tuwing mararamdaman nila ang pag-uga ng lupa, hindi sila tumatakbo agad. Sa halip, sabay-sabay silang magdarasal, hindi ng takot, kundi ng pag-asa. Bathala, naway magkaayos muli sina Anggalo at Aran. At sa bawat pagbalik ng katahimikan, ang mga matatanda ay mag-uumpukan sa ilalim ng punong kahoy at magkukuwento sa mga bata. "Alam niyo ba kung bakit may lindol?" tanong ng isa habang nakangiti. Sabay-sabay namang sasagot ang mga bata, "Dahil nagtatampuhan sina Anggalo at Aran at tatawa silang lahat." Ang kwentong iyon ay naging aral sa bawat henerasyon. Itinuro ng mga magulang sa kanilang mga anak na ang galit ay parang apoy sa ilalim ng lupa. Kapag hinayaan mong magliyab, sisira ito ng lahat. Ngunit kapag inalagaan ng may pag-ibig, ito ang magbibigay ng init, ilaw at buhay. Sa paglipas ng mga siglo, kahit dumating na ang mga bagong bayan, mga gusali at mga lungsod, nanatiling buhay ang alamat. Tuwing may mararamdaman silang pagyanig, maaalala ng mga tao ang sinaunang paalala. Ang lupa ay hindi basta gumagalaw. Ipinapaalala lang nito na ang galit ay bahagi ng pagmamahal, ngunit dapat laging manaig ang pag-unawa. Sa kailaliman, sina Anggalo at Aran ay nanatiling gising, binabantayan ang puso ng mundo. Minsan nagbubulungan, minsan nagtatahimikan, ngunit laging magkasama. Kapag masyado silang nagtatampuhan, may kaunting pag-uga. Kapag nagkakayakapan, bumabalik ang katahimikan. At kaya nga, hanggang ngayon, kapag biglang yumanig ang lupa at umalog ang mga dingding, may maririnig kang mga matatanda na tatawa at sasabihing, "Ah, nagtatampuhan na naman ang mga higante sa kailaliman." Ngunit sa likod ng biro na iyon, may malalim na paalala na ang mundo, tulad ng pag-ibig, ay kailangang alagaan. Dahil kung hindi, ito yayanig sa ating mga kamay. At kung marunong tayong huminto, umiyak at magpatawad, kahit gaano kalalim ang sugat, kahit gaano katindi ang alitan, muling titigil ang lindol at manunumbalik ang katahimikan ng daigdig. At iyon, sabi ng mga matatanda, ang dahilan kung bakit patuloy na tumitibok ang puso ng mundo, sapagkat sa kailaliman nito, patuloy pa ring nagmamahalan sina Anggalo at Aran